90 million peto-tetotet para sa mga troll army para lamang siraan si VP Sara Duterte. Umaarangkada na at hindi lang yan ha. Merong empleyado na galing sa troll farm na umamin na. Nag-resign siya at umamin na. Nagsalita na kung ano yung ginagawa nila, kung paano sila gumagalaw sa social media. Yung mga magsasabi na ito na fake news, na may troll army sa social media, ito muna ang sabi ni Dunyor nakaraan. Sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Kasi ang ibig sabihin yan, sa usaping troll farm or troll army, hindi fake news yan. O ito, panoorin po natin ang isa sa naging empleyado sa troll farm na yan. Kung ano yung ginagawa nila. Ito ang video. Pro-Kremlin na ng election. Tingin ko 2024 yata yung system na ginagamit nila sa mga troll army. Yung ginagamit namin para hindi ma-detect. Kasi pag marami pong kinikreate, diba? Sandali lang. Ito. Sandali lang. Yes, yan. Russian ba yan? Russian VPN? Yes, sinabi na yan kanina. Di ba? Sabi mo parang... Oo, parang Russian na VPN po. Pero yung ano namin kasi, depende sa location eh. Kunyari sinabi sa amin na ito yung gagamitin yung location. Iba, hindi ko na mabigkas yung name ng city eh. Minsan Germany, minsan naman nasa Argentina, ganun, iba-ibang lugar. Oo. So si Isaiah, nagparamdam to sa isang live natin in the past. Tapos sabi ni Miss Joey, sa troll farm ako nagtatrabaho, aakyat ako sa live mo kapag ka nag-resign na ako. O, sandali lang ha. Naririnig niyo ba ako? Okay. Ang tanong ko, talaga yung mga pag about US, yun yung mga karamihang pinapahandle sa inyo. Opo. Alam na kung sinong nag-contract. Correct. Itago na lang natin sa pangalan. Sino pa ba? Ang tindi, no? Siyempre, sila po, Joey DeVibre po ang nag-interview po dyan sa nagpakilalang empleyado di umano siya dati sa isang troll farm. Nako, ito pala yung mga bayarang nagaganap dyan. Sa post po ni Joey DeVibre, I Care, We Care program is in full swing. 15K salary, 6K members. 2-day seminar. Oy, may seminar siyempre para alam kung ano yung gagawin nila. Di ba? A day is dedicated to demonizing VP Inday Sara Duterte. Ibong matalinghaga. Ayan, sabi sa post niya. Sa pangalawang post, ito po yung kwentahan. 15K. 15K monthly times 6K members. Kadami. Umabot po ng 90 million peto-tetotet per month ang ginastos po nila para siraan po si VP Inday Sara Duterte. Napapansin po natin, nag-umpisa po yung troll farm na yan. Mga 2 to 3 years ata. Mahalata mo naman yung mga troll farm na yan, yung nagko-comment, tapos madalas page yan eh. Iilan lang yung followers, nakalak pa. At hindi updated talaga yung mga account na yan. Kung baga, ang ginagawa lang nila, mag-comment. Kung sa mga Duterte, kagaya kay VP Sara Duterte, siraan ng siraan po. Negative yung mga kino-comment. Nangangaway pa. Pag may mag-reply, ay may bonus sila. Pero napapansin nyo po, sa kabila naman, ang gaganda ng comment nila. Puro magaganda yung kino-comment nila. Pero ang resulta, napabagsak ba nila yung mga Duterte? Oo, nung nakaraang mga taon, medyo bumaba ng kaunti po ang trust rating ni VP Sara Duterte, pero nangunguna pa rin siya. Pero ngayon, umakyat, di ba? Kaya kailangan po talaga, etong mga organic na nakasuporta kay VP Sara Duterte, wag nyo nang patulan yung mga nagko-comment dyan. Wag nyo nang patulan yung mga naninira sa comment section. Alam natin, trolls yung mga yan. Ang maganda, kung ano yung mga nagawa po ng mga Duterte, i-share natin ang i-share. Kung ano man yung mga kalukuhang ginagawa ng mga Magna, i-share lang natin ang i-share. Kasi yung mga trolls na yan, pag nag-share yan, wala namang manunood sa kanila dahil nga nakalock profile nila. Walang mga organic supporters sila. Ang ginagawa lang nila, manira ng manira sa comment section. Pansin nyo, pag mayroong isang post, lalo na pag pabor sa mga Duterte, yung mga vlogger din na pabor sa mga Duterte, sinusugod na rin, sabay-sabay yan. Minsan nagkakamali pa sila sa kaka-paste, ulit-ulit na po yun.
Sa isang account, paulit-ulit yung comment para lang mapansin. Pag ni-replyan mo yun, may pabonus naman sila. Di ba? Ang ganda ng trabaho nila. Pero, dapat magpasalamat sila sa mga Duterte. Kasi dahil may Duterte, may trabaho sila. Pero yung nagpapasahod sa kanila, malamang pera din ng taong bayan yan. Kaya utang na loob nyo pa rin sa mga Duterte, yung mga trolls dyan. Nang dahil sa mga Duterte, may trabaho kayo. Kaso nga lang, sa maruming paraan. Kinaya nyo ba yan? Ipapakain nyo sa pamilya nyo dahil sa pagiging trolls nyo? O yan pong nagsalita. Diyan po kila Joey De Bebre, siguro na konsensya. Nung nandyan pa siya empleyado pa siya sa troll farm, nagko-comment na yan. Nagpaparamdam na yan sa kanila na magsasalita siya pag nag-resign na. Eto, nag-resign na, binubuking na yung mga galawan. At yung program na ginamit. Yung program na ginamit ng mga trolls para mabilis makapag-comment or nag-auto-comment siguro yan sa mga social media para siraan lang si VP Sara. Pero hindi nyo kaya. Nagkabukingan na. At susunod, meron pang magsalita dyan. Sasabihin. Pero ang ano kasi dito, hindi kasi maituro kung sino talaga yung nag-utos sa kanila. Siyempre, ang gagawin, kunwari mayroong isang company, nag-hiring bilang isang trolls. Diba may 2 days pang ano ba yun? May 2 days pang training. Tapos may monthly. O hindi mo alam. Kung baga, nasa isang agency kayo. Tapos yung totoong nagbabayad, hindi nyo kilala kung sino siya. Kung sino siya. Pero alam na. Siguro naman ay halatang-halata na. Kasi Duterte yung sinisiraan, mga anti-Duterte yan. Sino kaya yan? O sabi ni John Art, kaya pala ang daming nakikipagbardagulan kahit irrelevant mga sinasabi, makapang-asar lang. O pag nireplyan nyo, may bonus pa yung mga yon. Kasi napansin nyo. Ganun yun. Sabi ni Jesty, check nyo page ni BBM. O teka, ito sabi ni Jesty, check nyo page ni BBM. Ayan, check mo natin kung totoo po ito ha. Sa FB, lahat doon naka-chat GPT. Responses. Sarap nga maging manager doon, copy-paste lang. Haha. Oy, kayo nang balang mag-check ha. Kung totoo o hindi ito, ba sabihin sa atin, naninira tayo. Sabi ni Immortalive, yung mga post nila na sila din nagko-comment at nagpupuri. Makikita nyo naman yan. Mahalata, matatalino yung mga Pilipino ngayon. Matatalino na yung karamihan. Kaya malamang alam na kung sino-sino ang mga yan. Kahit siguro punduhan pa nila ng malakihan yung mga trolls na yan. Noon, nakalusot siguro sila, nanalo dahil sa mga trolls na yan. Habang tumatagal, nabubuking din naman. Mananaig pa rin ang mga organic na sumuporta sa mga Duterte. Yung mga trolls, iilang tao lang yan. Maraming account lang. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.